Okay, push workout meal of the day. Biglang, dito naman talaga, ito yung paulit-ulit na pagkain lang talaga. Dito naman tayo, paksiw na bangus. Ito, 3 piraso, 1 kilo. 1 kilo, tsaka 1 guhit ata. Kasi 180 ang kilo nito, binayaran ko 200 eh. Ayan. Yun yung matawag ko ba almusal ngayon, alanganing oras na eh. Tapos ngayon, biyernes pa lang ngayon, matik na yung mahiwagang munggo. Wala sana akong balak magmunggo kasi yun nga, hard cut yung kunyari ako. Ang buhat ko sana hanggang alas 9 lang mahigit. Mag-alas 10 na. Nag-extra ako ng sabihin natin kalahating oras. Pwede rin nakapag-burn ako ng 10 calories tapos yun na yun, 10 calories tapos dagdagan ko ng ganitong munggo. Ang munggo ata parang nasa 400 calories. Parang lugi ata sila. Tapos matik na yan. Isang kanin. Muna. Pero meron akong backup na kasi yun na nga sinasabi ko, pagka ramdam kong gutom na gutom ako, di mag-extra akong kain. Ano na yun? Pagka naman, ang gulo ko talaga. Hindi ko na to ilagay rito para di na dito i-plastic ko na to. Wala kasi akong misa pag mag-ano pa ng misa kasi dagdag pa sikip sa pwesto. Kaya ganito na to. Wala naman akong bisita eh. Okay, let's go. Kain na. Tapos, ito yung common kong kinakain pagka off duty ako. Dati kasi 3 times ako kumain. Itong 3 pirasong bangus na to, dinidivide ko yun sa 3 kainan din dati. Tapos, ngayon, 3 bangus pa rin pero 2 kainan na lang. Pagkatapos ng workout, tapos mamaya, pag sipagin ako mag-arms, pagka hindi, cardio. Tapos, saka ko nakain yung isa. Dami kong pasakali, kakain lang naman. Pinatay ko yung electric fan, napakaingay kasi. Tapos may nagpupukpok pa dyan sa labas, lalong umingay. Pinatay ko muna yung electric fan para bawas ingay. Chicharon at saka pa yung halo nila sa munggo. May kaunting karne. Ganito pala, di ba sabi ko nagpa-fasting ako. Ang kinukuha ko lang kasi sa idea dun sa pagpa-fasting ko yung 12 hours lang. Ayon sa napanood ko mga video, 16 hours pala. Ang 16 hours daw kasi na fasting, yun yung tinuturuan mo lang yung katawan mo na gamitin yung stock na fats sa katawan mo para gamitin energy. Pagka makita ko na bumaba na yung todo yung body fats ko doon sa gusto kong percentage, balik na ako sa normal na kain. Ayaw ko na mag-fasting kasi sa pagkakaintindi ko kasi pagka wala ng body fats, wala nang gagamitin yung katawan kong energy. Maobliga siyang gamitin yung galing sa muscle or galing sa protein na kasi wala na, ubos na yung carbs ko, ubos na yung fats. Protein na yung next option, di ba? Sabi nga ng ibang mga kahit pa anong cardio mo, pagka sapat yung calories na kinakain mo, hindi ka magma-muscle loss. Yun din yung pagkakaintindi ko. Kaya sa ngayon, parang mag-fasting pa ako, hindi ko pa nakuha yung gusto kong body fat percentage eh. Yun yung may katiyahan din naman tayong approach eh. Medyo may bumapatay ko na mali daw yun kasi maraming sa karami-rami ng mga professional bodybuilders hindi daw nagpa-fasting. Yun nga sabi ko, nag-experiment lang din naman ako eh. Malaki yung entrance pay, magastos siya. Pero di bali na yun pag man yung kinalabasan dun sa eksperimento ko, personal experience ko yun. Ayun nga lang, hindi to dokumentado kasi hindi naman tayo scientist na nakadetalye bawat galaw, bawat experiment na nakadetalye.
Sa akin, pwedeng hindi paniwalaan yung ginagawa ko kasi hindi naman dokumentado. Pero ako mismo maniniwala sa ginagawa ko kasi ako yung naka-experience eh. Ano ba? Galit? Oo, hindi. Ayun kasi din mahirap pagka kumakain na magsalita, maabala, hindi tuloy-tuloy. Itong paksyo ko, gumagamit pa rin ako ng asin. Asin at saka, pagka isda kasi nilalagyan ko ng bawang, paminta, sibuyas at saka luya. Pero pagka manok, paminta lang. Ngayon, sinasabi ko, every other day, pagka nasa duty ako, chicken breast naman yung inuulam ko kasi paniniwala ko, mas matagal matutunaw ang chicken breast kaysa isda. Eh, nasa mahaba kong duty kaya kailangan ko na kumain ng hindi mabilis matunaw para hindi ako kain ng kain. Kaya isda ako pagka off duty kasi matutulog mo ko may pagkatapos kumain. Kailangan, yun nga sabi nung mga chismis ng mga expert na, paano chismis ng mga expert? Chismis, expert. Pagkatapos ng workout, ang pinaka-the-best daw kasing kainin yung mga madaling matunaw na pagkain para magagamit ng katawan kaagad. Mukha lang akong hindi nag-research pero nag-research din kaunti. Ang gulo nag-research. Yeah. Hindi ko naman talaga totally nire-research. Parang lahat ng mga pinapanood ko, parang kinuha-kuha ko lang yung mga ideas na sa tingin ko kaya kong pwede kong i-apply sa sarili ko at sa mag-fit sa akin. Yun yung paraan ko eh. Wala akong parang influencer na talagang pinapalo lang talaga ng tuloy-tuloy. Lahat sila, pag makita ko maganda yung topic, pinapanood ko yan. Tapos, kinukuha ko lang yung ideas na sa tingin ko pwedeng mag-fit sa akin. Ayaw kong gayahin yung buong, yung isang philosophy o ideas ng influencer na yun. Kumbaga, nagmamarites lang ako. Kumukuha lang ako ng ideas. Yun yung pagka minsan yung pagkamarites natin, mapakinabangan natin sa tamang paraan. Pag mamarites lang tayo sa paninira ng kapwa, wala na nga. Kapag may nag-uusap na maganda yung topic, makikichismis din ako niyan. Ayun nga, sabi ko dun sa live ko kahapon na mahina kasi yung reading comprehension ko eh, kaya mas maganda yung personal ko makakwentuhan yung tao o kaya napakinggan ko kasi pag mayroon ako hindi naintindihan, itatanong ko eh. Para ma-explain niya sa akin na maayos, doon ko na maintindihan. Ganun lang ka-basic yun. Kahit pa sinong expert ka na sinong magaling na nandiyan, basta maganda yung pagka-approach mo sa sagot at sasagot yan sa tanong mo. Pero pag tanungin mo yan para parang balas-tubas o pabalang o medyo arrogante na pagkatanong, goodbye sa'yo kung swerte mo kung sagutin ka. Ano ba ganun? Ang technique doon, magpaka-clueless ka talaga para pag nagtanong ka sa mga expert para sagutin ka na matino. Pero pagka nagtanong ka sa kanila na medyo arrogante na feeling mo mas magaling ka sa kanila, umasa ka pa, sagutin mo matino. Ayun yun eh. Kaya lahat na natutunan ko sa gym, puro parang maritis lang.
Kala ko sa gym lang pagpapawisan. Ano ba, pinagpawisan sa init o sa pagkain? Wala, gutom talaga ata ako. Tapos meron pa parang isa na naisip ko galing sa comment to sa ano. May mga, di ba, may mga influencer na dapat every 4 hours, every 3 hours kakain para maganda daw yung distribution ng protein sa ating katawan. Meron din kasi ako napanood na old school na bodybuilder. Sinasabi niya, napaka-unit yung katawan daw natin. Kahit hindi ka kumain ng isang kainan, yung katawan mo gumagawa ng paraan yan para hindi na walang masakripisyo yung mga bagay-bagay. Sa isa pa kasi, yun nga, sinasabi ko. Minsan kasi yung mga influencer kasi, sinasabi nilang ganito ganyan kasi meron silang personal interest. Kung nagbibenta ako ng meal plan, sabihin ko talaga every 3 hours, kakain. Pag bibili ka sa akin, kung 6 times ka kakain, 6 na bisik ka bibili sa akin ng pagkain. Tapos, ano ba yun? Kukunin nila sa'yo yung, ano ba tawag nun, kung paano mo hinanda, magbabayad din sila. Pera-pera lang yun. Kaya minsan, mas naka-ano ako dun sa mga influencer na walang mga pinopromote na produkto. Kasi ibig sabihin, para sa akin, walang bias yung mga sabihin nila. So wala silang pinoprotektahan interest eh. Parami yung kain ko ng kain ha. Mag-extra, price tayo. Ano na, dito ko rin, salin ko para dito magalaw yung isa. Ano na. Marami kwento kasi kaya naparami yung dampot sa rice kaysa ulam, kaya marami pang tira ulam. Ito rin yung isa sa mga sinasabi ko na dahil wala akong imbaka ng pagkain, kung ano yung nabili ko ng araw na yun, kakainin ko yan para hindi mapanis kasi yun nga. Sabi ng mga matatanda, pag masama magtapo ng grasya, may karma. Kaya sa akin, kung gaano karami yung nabili ko, magpusunod talaga yung pagkain para hindi masira, hindi masayang. Yun ko talaga. Sa live ko lang din naman ako mag-inom. At ano? Sa pagsasalita, wala silamat. Yan na. Hindi naman ako professor. Biglang tumami ka. Yun ang sinasabi ko, pagka ang tao kasi gustong umintindi, kahit pagiwang-giwang yung pagkasasabi mo, maintindihan at maintindihan yun. Wala yung kaibahan sa mga dumadayo rito. Mga Pilipino yung kausap nila, lalo na pagka tamang nakapag-aral lang, tapos bulak-bul pa, baloktot. Tawag yung English Carabao yung gamit. Pero naiintindihan naman nila. So, ibig sabihin, pag gusto mo talaga intindihan yung sinasabi ng tao, maintindihan at maintindihan mo. Yung mga pilosopo lang talaga, may masabi lang, punahin talaga ng punahin yung hindi naman nila iniintindi yung tama mong sinasabi eh. Yung hinahanap nila yung mali mong nasabi. biglang nagdrama. Ilang subo lang kasi hard cutting off pala ngayon eh. Biglang nagbago kasi ganun ka flexible yung diet ko, biglang nagyabang. Sa iba, parang bati ko siya, wala yung diet mo, hindi yan maganda kasi ganito ganyan. Bakit lahat bang tao iisa lang yung diet, hindi sa yung method na ginagawa? Ibig sabihin, kung saan ka magiging komportable, yun yung gawin mo. Kasi yun yung bagay na kaya mong gawin paulit-ulit eh. Kaya ba kayo mong gumunin? Hindi. Ubusin ko na to. Nagtanong pa.
Tingnan ko nga ito ng kaunti. May lasa naman yan ngayon kasi nilagyan mo ng asin yan eh. Gawin mo lang. Okay. Tingnan natin at mukha natin kung meron bang tira-tirang pagkain. Nung unang nag-post ko ito, pa-flex-flex ko na ganun, meron daw pagkain pa yung mukha ko. Napaisipin mo po, ano ba, pwede talagang mga pagka kumakain ka, pwede talagang merong tapon na, lalo pag ako kasi tamad akong magkutsara minsan eh. Magkutsara lang ako pag lugaw. Okay, let's go! Let's go! Finish or not finish, pass your paper!